After what happened at the parking lot, she never seen Drake in the past 2 days, and it makes her heart ache. She miss him already, at sa loob ng 2 araw na yun, inabala niyang sarili sa gawaing bahay para malibang at hindi makaramdam ng lungkot. Pero sa tuwing mahihiga siya sa kanyang kama, nararamdaman niya ang lungkot at pananabik na muli itong makita. Yes, she admitted to herself that she is in love with Drake, even though he's totally brute and arrogant. Hindi niya mapigil ang sariling mahalin to, kahit suntok sa buwan na tugunin nito ang pag-ibig niya. She sighed again. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Jason 2 days ago. Tell him that you love him. Alam ko at nakikita ko na mahal ka rin ni Sherman. I saw it through his eyes. I am the man too, Allison. And being a man, alam ko kung meron o walang gusto ang isang lalaki sa babae. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung maniniwala siya sa sinabi ni Jason. May pagtingin sa kanya si Drake. Kalokohan, napaka-imposible. You don't believe me, are you? He asked. Tumango siya bilang tugon. Kahit sino naman hindi maniniwala sa sinabi nito. Paano magkakagusto sa kanyang isang Drake Montiliano? A young billionaire and the CEO of the Montiliano Shipping Line Corporation. The man who can captivate every girl's heart with no effort and totally damn handsome. Perfect eyes, nose, lips, na sa tuwin ay parang nangaakit at nag-aanyayang halikan. Perfect masculine body. Wala siyang masasabi sa physical appearance nito, maliban lang sa masamang ugalin tong taglay. Hindi katulad niya. Nahamak na hampas lupa, na tanging kinabubuhay lamang ay magtinda ng isda sa palengke. At higit sa lahat, walang-wala siya sa mga babaeng dumaan sa buhay nito. Kaya paano siya maniniwala kay Jason na may lihim na pagtingin din sa kanya si Drake? Allison, pukaw nito sa kanya. Wala akong sasabihin at aaminin sa kanya, Jason. Mali ang iniisip mong mahal ko siya. Hindi ko siya mahal. Turan niya pero parang nanikip ang kanyang dibdib sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Talaga, Allison, hindi mo siya mahal? Galing ba yun sa puso mo o galing lang sa isip mo? A little boy said inside her head. Lie, maikling tura ni Jason. Nagtatanong ang mga matang tumingin siya dito. Pareho kayong nagtataguan ng nararamdaman niyo sa isa't isa. Kaya pareho kayong nasasaktan. Sabihin mo sa kanyang tunay mong nararamdaman. Huwag mong itago. Turo nito sa kanyang dibdib. Kung hindi siya ang unang kikilos, ikaw ang kumilos, Allison. Do it for the sake of your child. Her face are getting red. She knows. Kahit hindi siya humarap sa salamin, alam niyang nagpa-blush siya sa mga sinabi nito. My child. Yeah. My child. Wala siyang ibang gusto kundi magkaroon ng buong pamilyang magiging anak nila ni Drake. Masaya at puno ng pagmamahal. Paano ka nakakasigurong mahal niya ako? Gayong puro sakit at pang-iinsulto lang ang ginagawa niya sa akin. Bumuntong hininga ito bago muling nagsalita. Remember the day na gabi ka na nakauwi? Sobra siyang nag-alala sa'yo, Allison. Nandun ako at kitang-kita ng 2 kong mata. He care for you, Allison. Care about me? Talaga? Pilit niyang inalala ang araw na yun. Ang araw na nagpunta siya sa park at ang araw na muli silang nakita ng kanyang papa. Late na siyang nakauwi. Gusot at galit na mukha ni Drake ang dadatnan niya. Kaya paano nasabi nito na nag-aalala sa kanya si Drake? Saang parte? Umiling siya. Nagkakamali ito sa lahat ng sinasabi nito na walang katotohanan. Believe me, Allison. Magtiwala ka sa nararamdaman mo. Just one try. At kung sakaling sabihin mo sa kanya na mahal mo siya, at pairalin pa rin niya ang kanyang ego, at itanggi niya ang nararamdaman niya para sa'yo, I'm here, Allison. Sasaluhin kita ng buong puso. I'm here for you. Madamdamin itong sabi. I want you to be happy. Naluluha na siya sa mga sinasabi nito. Why this man are really kind-hearted. Wala siyang masabi sa kabaitan nito. Kahit na inamin nito sa kanya na mahal siya nito, pinipilit pa rin siya nitong aminin niya ang nararamdaman niya para kay Drake for my own good.
Bakit hindi na lang to ang minahal niya? Bakit ang aroganting si Drake pa ang nakakuha ng kanyang puso? Tuluyan na siyang napaiyak. Kinabig siya ni Jason payakap at inihimlay niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Hindi nila namamalayan ang nilalang na nakasakay sa black Lamborghini nito, nagtatagis ang bagag na nakatingin sa kanila. Hindi tinted ang mga bintana ng kotseng sinasakyan nila ni Jason, kaya kita ng sino man kung anong ginagawa ng tao sa loob ng sasakyan. Naikuyom ng nilalang ang kamao nito sa galit na nararamdaman at sa mga oras na yun, gusto nitong magwala sa galit. Nakailang korap siya ng mata nang bumalik sa kasalukuyan ng kanyang isip. And now, nakapagdesisyon na siyang ipagtatapat niya kay Drake ang nararamdaman niya. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at kinuha ang kanyang iPhone na nakapatong sa side wooden table. Iti-text niya si Drake. Kailangan nilang mag-usap. Hi, pwede ba tayong mag-usap? Send message. Walang reply. Naghintay siya ng reply nito pero wala. Inis na binitawan niya ang iPhone. Napapitlag pa siya nang bigla yung mag-vibrate. Dali-dali niyang dinampot ang iPhone at mabilis binuksan. One message. Drake. For what? Meron lang akong importanteng sasabihin sa'yo. Matagal to bago nag-reply. Open the door. Napakunot ang noo niya sa sinabi nito. Nakatitig lang siya sa text nito at ilang beses niyang binasa. And then muli siyang napapitlag nang mag-vibrate ang iPhone. Open the fucking door. You want to talk, right? So open the door. I have something to tell you too. Very important. Mula sa pagtingin sa cellphone, lumipad ang tingin niya sa nakasarang pinto ng kanyang kwarto. He's here? Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama at tinungo ang pinto. Nanlalamig ang kamay na hinawakan niyang doorknob. Tumatambol na rin sa kaba ang kanyang dibdib. And then she finally opened the door. Parang tinatambol ang kanyang puso sa sobrang kaba at ramdam niya ang paru-parong nagliliparan sa kanyang sikmura at lalong nagpapangatog yun sa kanyang tuhod. He's here, ang lalaking nagmamay-ari ng kanyang puso. Ang lalaking kahit napakasama't arogante ay iniibig niya. Nagtama ang paningin nila ni Drake na nakatayo sa harapan niya. Blanko ang mukha nito at walang emosyon ang mga matang nakatingin sa kanya. Sa sunod na mga minuto, nanatili lang kami ni Drake na nakatingin sa isa't isa at pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Natauhan lamang siya nang kumilos si Drake papasok ng kanyang kwarto at pabalibag na sinara ang pinto. Bilib siya sa tibay ng pinto at kahit napakalakas ng pagkakasara nito ay hindi malang nasira. And wait, matagal na pa itong nakatayo sa labas ng kwarto niya. Bakit hindi ito kumakatok? Lalo siyang kinabahan nang makita ang galit sa mukha nito. Galit pa rin ba ito dahil sa nangyari sa parking lot ng mall? Drake? Anas niya na halos pabulong. What do you want to tell me? Malamig na tanong nito. Paano ba niya uumpisahan? Natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Ito na ba ang tamang oras para sabihin dito ang nararamdaman niya? Tatayo ka na lang ba dyan o magsasalita? Naiiritang turan nito. Okay, let me first talk. I don't want to marry you. Let's off that crazy wedding. Mariin nito ang turan. Napaawang kanyang bibig sa sinabi nito. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Gusto niyang magsalita pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. You heard me, right? Kaya magsalita ka at huwag na lang tumunga nga dyan. No, the only words came out from a little mouth. No, hindi siya papayag na hindi matuloy ang kanilang kasal. Kumunot ang noo nito at nagdilim ang muka at nagtagis din ang mga bagang nito habang isang guhit ang dalawang kilay na nakatingin sa kanya. He's angry. No? Anong ibig mong sabihin? Galit na tanong nito. Hindi ako papayag na hindi matuloy ang kasal. Anya sa mababang tinig. What? How dare you to disagree? I am the one who will decide, not you. Not anybody but me. I want these bullshit weddings off. Kasi sa oras na pinanganak mo ang anak ko, patatalsikin na rin kita sa buhay namin. I don't want you to be part of my family flirt. Tura nito, na halos isigaw na sa kanyang mukha. Singbilis ng tibok ng puso niya
ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. Para siyang sinuntok ng 100 beses sa mga sinabi nito at tinawag siya nitong flirt. Pero bakit? Kailan siya lumandi? Did I make myself clear? Mariing tura nito. I'm not flirting. At kahit kailan hindi ako lumandi sa iba. Gusto niyang isigaw sa pagmumukha nito pero hindi niya kaya. Nakita niyang lalong naging mabangis ang mukha nito bago hinawakan ng dalawa nitong kamay ang kanyang magkabilang braso. Huwag kang umarte na akala mo inosente ka. Kitang-kita ng sarili kong mga mata. You are inside someone's arms. So don't fool me, Allison. Don't make me treat like a stupid asshole. Tura nito na mariin ang hawak sa braso niya. You hurt me. Daing niya. Sinasaktan na siya nito physically, pero mas nasasaktan siya emotionally. Mabibiyak na ang kanyang puso sa mga sinasabi nito. Patuloy pa rin sa pagpatak ang kanyang luha. Binitawan naman siya nito, pero parang ramdam pa rin niya ang makamay nito sa kanyang braso. Hindi niya maintindihan mga sinasabi nito. Naguguluhan siya. I'm with someone's arms? Kailan? Tell him, Allison, that you love him for the sake of your child. Mga salita ni Jason na tumatak sa isip niya. Maniniwala ba siya kung sasabihin ko at aaminin kong mahal ko siya? May magbabago ba? Just one try. Tumalikod si Drake sa kanya at humakbang palapit ang pinto. Aalis na ito. Iiwan na siya. No, I need to tell him. I need to try. I love you. Anya na basang-basa ng mukha sa luha. Hindi na nito na ituloy ang tangkang pagbubukas ng pinto sa sinabi niya. Ilang minuto itong nakatalikod sa kanya. Natatakot siya. Natatakot siya sa magiging reaksyon nito. And then marastong humarap sa kanya at hindi niya mabasa ang emosyon nito. Blanco ang ekspresyon ng mukha nito. And then he smirked. Pardon? I love you. Ulit niya habang tumutulong kanyang luha sa kanyang magkabilang pisngi. Isang malakas na halakhak ang kumawala sa lalamunan nito na animoy wala ng bukas. You are crazy. Wika nito habang tinatawanan siya. Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko, Drake? Umiiyak na tanong niya. Pakiramdam niya, parang unti-unting inihiwang kanyang puso sa naging reaksyon nito. Oh, do you think I'm going to believe you, ha? Naiiritang tanong nito. I know what kind you're, bitch. So stop saying that words because it's hurting my ears. Totoo ang sinasabi ko. Mahal kita, Drake. At lahat gagawin ko, matutunan mo lang akong mahalin. Handa akong magtiis at maghintay. I love you with all my heart and soul. Sigaw niya. Sumasakit na rin ang kanyang lalamunan sa kakaiyak. Stop acting like you really love me. Because you're not. Kaya mo ba sinabi yan dahil gusto mong matuloy ang kasal, ha, Allison? Para magkaroon ka ng karapatan sa mga kayamanan ko? Di ba ang sabi ko naman sa'yo, na sa oras na ipanganak mo ang anak ko, babayaran kita. Halagang sapat na para mabuhay kayo ng marangya. So no need to lie. Maanghang nitong salita. I'm not lying. Kulang na lang ay sumigaw siya. Bakit ba ayaw nitong maniwala sa kanya? Enough. I don't want to hear it again. If you believe that I'm going to believe you, you are wrong, sweetheart. And just to tell you honestly, hindi kita gusto. Para ka lang basura sa akin. Basura ka sa paningin ko na pwede kong itapon. Pero hindi pa ngayon dahil kailangan pa kita. Cause you carry my child. So wait and see until the day come na itapon kita at ibalik sa pinanggalingan mo. Ang sama mo, Drake. May puso ka pa ba? Paos na tanong niya. Masakit ang mga salitang binibitawan nito. Kung pwede nga lang, gusto niyang tumalon sa bangin. Mas mabuti pang madurog ang kanyang katawan, kaysa mas lalong madurog ang kanyang puso. Pero hindi niya pwedeng gawin yun, dahil may munting buhay na nasa loob ng kanyang tiyan. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang anak. Well, sorry to say, but I don't have a heart. Nakangising sabi nito. Maras niyang pinahid ang kanyang luha at taas noong tumingin dito. Basura man ako sa ngayon.
sa paningin mo. Pero darating ang panahong luluhod ka sa basurang to. Mariin niyang sabi na nakaturo ang isang niyang daliri sa kanyang sarili. Nakita niya ang dumaang pagkabigla sa mukha nito. Pero agad din yung nawala at napalitan ng nakakaloko nitong pangisi. Oh, really? I'm scared. Nito na umarting animoy natatakot. That will not ever gonna happen. Nito bago siya tinalikuran. Oh, Drake Montiliano, I forgot to say na hindi ako susuko. Ipapakita ko sa iyo na mahal kita at sisiguraduhin ko na mamahalin mo rin ako. Matigas na sabi niya. Whatever. Nito bago tuluyang lumabas ng kanyang silit at padabog na sinara ang pinto. Nangihina siyang napaupo sa kanyang kama. Nangangatog ang kanyang tuhod. Gusto niyang umiyak. Umiyak ng umiyak hanggang maubos ang kanyang luha. Ang tanga-tanga mo, Allison. Umaasa ka bang mamahalin ka rin ng lalaking yun? Wala siyang puso. Hindi siya marunong magmahal. Nagkamali si Jason ng mga sinabi niya. At sa buong gabing yun, wala siyang ginawa kundi umiyak ng umiyak hanggang namalayan niyang nakatulog na pala siya. Anak, may problema ka ba? Tanong ng kanyang ina. Nakaupo siya sa backyard ng bahay na may 2 puno ng mahogany na nakakanlong sa swing na kinauupuan niya. Hindi niya malayan na nakalapit na pala ito sa kanya. Dumantay ang kamay nito sa kanyang balikat. Wala po, Mama. She lied dahil ayaw niyang malaman nito ang gusot sa pagitan nila ni Drake. Kaya lang, paano kung malaman nito na hindi natuloy ang kasal? Anong dahilan ang sasabihin niya? Nakukonsensya na siya dahil tinago niya rito ang muling pagkikita nila ng kanyang papa. Tapos ngayon, nagsisinungaling na naman siya. Ano pa kayang pagsisinungaling ang gagawin niya sa susunod? Bumuntong hininga to. Tanda na hindi naniniwala sa kanya. Siguro talaga ang mga ina, ramdam kong talagang may problemang dinadala ang mga anak. Ngayon, ramdam ng kanyang mama na hindi siya nagsasabi ng totoo. Siguro dapat sabihin na niya dito ang tungkol sa kanyang papa. May problema ba kayo ni Drake? Tanong nito. Bakit yun naman po natanong ang bagay na yan? Anya na hindi lumilingon dito. Nakatayo pa rin to sa kanyang likuran habang nananatiling nakapatong ang kamay sa kanyang balikat. Nakita ko siya kaninang umaga. Lumabas sa kwarto mo. Galit. At hindi may bintang mukha. Nag-away ba kayo? Hindi agad siya nakaimbig. Hindi niya alam ang isasagot dito. Allison. Ma, parang hindi na kayo nasanay kay Drake. Sa sama ng loob yata yun pinaglihi. Kaya ganun, laging nakasimangot. Pero okay po kami, huwag kayong mag-alala. Muling pagsisinungaling niya. Hindi ito tumugon. Mukhang hindi ito naniniwala sa sinabi niya. Kung may problema ka, anak, huwag kang mangingiming magsabi sa akin. Ina mo ko. At nandito lang ako para sa'yo. Madamdaming sabi nito. Nangilid ang kanyang luha. Buti na lang nakatalikod siya dito. Hindi nito makikita ang luhang nagbabadyang pumatak sa kanyang mga pisngi. Pero pinigil niyang sarili. Ayaw niyang umiyak. Dahil pag nangyari yun, mapipilitang siyang magsabi dito ng totoo na ayaw niyang gawin. Ayaw niyang malaman nito ang pinagdadaanin niya kay Drake. Kinalma niya ang sarili bago nagsalita. Wala po kayong dapat ipag-alala, Mama. Maikling tugon niya. Ilang minutong naghari ang katahimikan sa kanilang dalawa. Nagtatalo ang kanyang isip kung dapat na ba niyang sabihin dito ang tungkol sa kanyang papa. Pagkatapos ng pag-iisip, nakapagdesisyon na siya. Sasabihin na niya sa kanyang mama na nagbalik na ang asawa nito. Na iba na ang estado ng buhay. Hindi na isang duka, kundi isa na ring may sinasabi sa buhay. Hindi niya alam kung paano to nakaahon sa kahirapan. Baka naman drug pusher. Hindi naman siguro. Lasinggerong papa niya, pero hindi naman to ganun kasama para maging pusher. Baka naman nakahanap ng MMMM. Matandang mayamang madaling mamatay. Posible yun. Ay, basta. Aalamin ko kung saan nanggaling ang yaman ng kanyang ama. Huwag lang talagang galing sa masama. Kung hindi niya na talaga ito mapapatawad kahit kailan.
Makikipagkita muna siya sa kanyang papa sa araw na to. Gusto niyang maliwanag ang lahat bago niya to iharap sa kanyang mama. Natagpuan niyang sarili sa isang exclusive restaurant, kaharap ang lalaking ilang taon din niyang sinisi sa hirap ng buhay na pinagdaanan nila ng kanyang mama at kapatid. Matapos ang pag-uusap nila ng kanyang mama, tinawagan niyang kanyang papa para makipagkita dito. At heto nga, nasa loob sila ng isang exclusive restaurant kung saan una niyang nakita si Drake, kung saan nagsimula ang lahat. Pinag-aralan niyang itsura ng ama. Nakasuot to ng formal suit, puting long sleeve polo na nakatupi hanggang siko. Black slack naman ang suot nito, isa pang ibaba at black leather shoes. Maayos rin ang pagkakahawi ng buhok nito na malinis ang pagkakagupit. Sa tingin niya nang huli silang magkita nung sumama to sa babae nito, mas bumata to ngayon ng 10 taon. What do you want to eat, anak? Pukaw nito sa kanya. Aba, marunong na mag-English. Tubig lang. Maikling tugon niya na pinalamig ang tinig. Pero sa totoo lang, gusto niyang yakapin ang kanyang papa. Kahit papano na-miss niya to. At kahit napakalaki ng naging kasalanan nito sa kanila, mahal pa rin niya to. At ama pa rin niya ito kahit pagbalik ta rin pa ang mundo. Father is still a father. Napatawad mo na ba ako, anak? Tanong nito na may halong pag-asang tinig. Ano pa nga ba? Baka sakali pag pinatawad kita at tinanggap, mabuo muli ang sinira mong pamilya. Anya sa kanyang isip. Para kay Mama at Melvin, patatawarin kita. Dahil alam kong hanggang ngayon umaasa pa rin sila Mama na babalik ka. Pero bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang nagpakita? May hinanakitang tinig na tanong niya. Patawarin mo ako, anak. Matagal ko na kayong gustong puntahan, pero naduwag akong magpakita sa inyo. Natatakot ako sa magiging reaksyon mo at ng mama mo pag nagpakita ako. Pero nagpunta ako, anak, sa dati nating bahay. Pero wala na kayo doon. Kaya naman nag-hire pa ako ng detective para hanapin kayo. At nalaman ko ang nasa maayos kayong kalagayan. Nakatira sa isang malaking bahay. Kaya mas lalo akong natakot magpakita. Nang araw na magkita tayo sa park, nakapark sa labas ng bahay niyo ang sasakyan ko. Kaya lang hindi ko magawang bumaba. Galit na galit ako sa sarili ko. Kasi kahit kailan napakaduwag ko. Sarili ko ng pamilya kinakatakutan ko pa rin harapin. Siguro dahil natatakot akong masumpatan ninyo. Nasabihin niyong wala akong kwentang ama. Pero nakita kitang lumabas ng bahay. Sinundan kita hanggang sa park. Naglakas loob akong lapitan ka. Inihanda ko ang sarili ko sa mga masasakit na salitang ibabato mo sa akin. Pero hindi. Hindi mo ako sinabihan ng mga masasamang salita na bagay lamang sa isang walang kwentang amang katulad ko. Patawarin mo ako, anak. Lubos akong nagsisisi sa mga ginawa ko. Gusto kong mabuo muli ang pamilya natin, Allison. Mahal na mahal ko kayo. Tsaka ako lang na-realize na hindi ko pala kayang mabuhay pag wala kayo. Nagsusumamong sabi nito na may 2 butil lang luha na mabilis na nunulay sa magkabila nitong pisngi. Namalayan na lang niyang sarili. Natuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Mukhang pinagsisisihan naman ito ang nagawa niya. Kaya sino siya para hindi magpatawad? Alam din niyang matutuwa ang kanyang mama pag muling nakita ang kanyang papa. Ngumiti siya dito kahit basang-basa na ng luha ang kanyang pisngi. Pinapatawad na kita, papa. Wika niya habang patuloy sa pag-iyak. Kita niya ang katuwaang pumadaha sa mukha nito at nagmadaling tumayo at lumapit sa kanya. Alam niyang yayakapin siya nito. Kaya naman tumayo siya at tinanggap ang pagyakap nito. Salamat, anak. Makakaasa kang nagbago na ako. Kung dati puro sakit ang kalooban at hirap ang dulot ko sa inyo, ngayon ay pasisihin ko kayo ng mama at kapatid mo. Gagawin ko ang mga bagay na dapat ay ginawa ko noon. Anito habang nakayakap sa kanya. Aasahan ko yan, papa. Anya sa pagitan ng pag-iyak. Oh, how sweet scene. Uwi ka ng nangunguyam na pamilyar na boses na kilalang kilala niya kung sino. Kumalas siya sa pagkakayakap sa kanyang papa. Pinahid niya ang luha at hinarap ito. Nagulat pa siya nang hindi lang ito ang makita. May magandang babae itong kasama na nakakawit ang braso sa braso ni Drake. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang babae. Mukha itong modelo sa suot na green high-neck dress. Nakita ang 2 makinis nitong balikat.
Umabot lamang din ang suot nito sa gitna ng hita nito. Kaya lantad na lantad ang makinis, maputi at mahaba nitong hita. Mahabang buhok nito na alon-alon. Maliit ang mukha na animoy isang manika. Magandang mga mata at ilong. Pero sino to? At bakit nakakawit pa ang braso nito kay Drake? Napuno naman agad ng selos ang kanyang puso. Hindi ko akalain na pati pala sa matanda pumapatol ka. Patuyang sabi ni Drake sa kanya. Kita rin niya ang galit sa mata nito. Ano daw? Pumapatol sa matanda? Bakit? Nilingon niya ang kanyang papa. Nalatang nagulat din sa sinabi ni Drake. Hindi yata't napagkamali nito ang kanyang papa. Nagkakamali ka yata ng iniisip mo, iho. Tura ng kanyang papa. Huwag mo nang pagtakpa ng babaeng to. Sagot nito sa kanyang ama. Ikaw naman, kung gagawa ka rin lang ng kalokohan, huwag sa maraming tao. Kilit na sabi nito. Namula ang kanyang pisngi at pakiramdam niya ay naliit siya sa sinabi nito sa harapan ng kanyang ama. Magsasalita na sana ang kanyang papa nang hawakan niya ang kamay nito para pigilan. Mukha namang naunawaan naman ang kanyang ama kaya hindi na ito nagsalita pa. Pero kita niya ang galit na pinukol nito kay Drake. Sweetheart, let's go. Nagugutom na ako eh. Sabat ng babaeng kasama nito. Sweetheart? Tinawag nito si Drake na sweetheart. Okay, sweetheart. Sagot ni Drake na pinagdiinan pa ang huling salitang sinabi at walang sabi-sabing hinalikan sa labi ang babae sa harapan niya. Para siyang sinuntok. Gusto na niyang lumubog sa kinatatayuan. Para sana kainin na lang siya ng lupa. Nanginginig na rin ang katawan niya sa magkahalong selos at sama ng loob. Naramdaman niya ang paghawak sa kanyang kamay ng kanyang papa. Let's go, Allison. Marin itong sabi bago marahan niyang iginaya palabas ng restaurant. Para siyang tau-tauhan na nagpatianod na lang sa kanyang ama. Gusto niyang umiyak pero wala namang luhang lumabas sa kanyang mata. Natagpuan niya ang sarili sa loob ng sasakyan ng kanyang ama. Wala itong imik habang nasa sasakyan sila. Iyak lang siya ng iyak hanggang makarating sila sa bahay nito. At ito nga, nasa loob na siya ng silid na pinaukupay ng kanyang papa sa kanya. Ang sakit-sakit ng kanyang puso. Pakiramdam niya, hinati yun sa dalawa na nilagyan pa ng asin at paminta. At ngayon nga, andito siya sa bahay ng kanyang papa. Hinayaan siya nitong mapag-isa. Pero alam niya, oras na lumabas siya sa kwartong yun, sigurado siyang marami tong tanong at nararamdaman niya ang galit nito kay Drake. Nagsinungaling siya sa mama niya tungkol sa estado ng relasyon nila ni Drake. Pero sa kanyang papa, hindi siya pwedeng magsinungaling dahil nakita at nasaksihan nito ang kasamaan ni Drake at harap-harapang pananakit ito sa kanya at pangiinsulto. Ipinatong niyang isa niyang palad sa ibabaw ng kanyang sinapupunan. 2 months pregnant na siya. At sa loob ng 2 buwang lumipas, puro sakit na lang ang dinulot sa kanya ni Drake. Kaya pa ba niya? Kaya pa ba niya magtiis? Masyado tong mapanghusga. Hindi muna itong magtanong sa nakita bago manghusga. Pinagkamalan pa nito ang kanyang papa na lalaki niya. Kahit kailan talaga, napakababa ng tingin nito sa kanya. Pinahid niya ang kanyang luha nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng kama. Tinignan niya ang caller ID at nakita niyang pangalan ni Drake na nakaregister. Nagdadalawang isip siya kung sasagutin niya yon o hindi dahil natatakot siya sa maaari pa nitong sabihin. Sinunod niya ang una. Hindi niya iyon sinagot. Hinayaan niyang mag-ring ng mag-ring ang cellphone niya hanggang tumigil to sa pagtawag. Pero muli yung nag-ring. At katulad ng una, hindi rin niya sinagot ang pangalawang tawag nito. At maya-maya pa, tumigil na ang pag-ring ng kanyang cellphone hanggang isang mensahe ang kanyang natanggap. Binuksan niya ang message na galing kay Drake. Where are you? Ano bang pakialam mo kung nasan ako? Gusto mo akong makaharap para ano? Para insultihin muli? Galit na bulong niya. Another beep one message. Where the hell are you? And then beep again. Where the hell are you? Are you with that old man flirt? Get lost. She blinked her eyes. Once, twice, and thrice. Namuuna ulit ang luha sa kanyang mata.
At maya-maya pa, nag-uunahan na muling pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Walang hiya ka talaga, Drake. Darating ng araw na pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo sa akin. Anya sa pagitan ng pag-iyak. And then katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Hindi pa siya nakakatugon nang bumukas yun at pumasok ang kanyang papa. Mabilis niyang pinahid ang luha at inayos ang sarili. Ayaw na niya na makita nitong umiiyak siya. Umayos siya ng pagkakaupo sa kama. Lumapit naman to at naupo sa gilid ng kama. He is Drake Monteliano, right? Your fiancé. Bakit ka nagtitiis sa kanya? Sinasaktan ka lang ni anak. Mahinahong tura nito. Because I love him, Papa. Katulad ng pagtitiis sa inyo ni Mama noon. Dahil sa pagmamahal. Nagyuko ito ng ulo bago muling tumingin sa kanya. I know, anak. Pero, ayokong maranasan mo to ngayon. Bakit mo pinagpipilitan ng sarili mo sa lalaking sinasaktan ka lang? Hindi siya tumugon. Pinagsiklop niya ang matuhod at ipinatong ang kanyang baba. Hindi pa siya dapat sumuko ngayon. Not now. Baka, kaya lang hinalikan ni Drake ang babaeng yun dahil nagalit to nang makitang may kayakap siyang iba. Baka nagselos lamang to. Katulad ng sinasabi ni Jason. Nagsiselos lamang to kaya to nagkakaganon. Dapat yung paniwalaan ang sinasabi ng kanyang isip at puso. Huwag po kayong mag-alala, Papa. Pag hindi ko na talaga kaya, aalis na ako. Iiwanan ko na siya. Anya sa determinadong tinig. Bumuntong hininga to at tanda ng pagsuko. Gusto mo bang puntahan ko siya? At sabihin kong totoo na nagkakamali siya ng iniisip niya. Ani to. Umiling siya. Siya nang bahalang magsabi kay Drake ng bagay na yun. Huwag na po kayong mag-alala. Ako nang bahalang magsabi sa kanya. Ikaw ang bahala. Ang isipin ho natin ngayon ay ang muling pagkikita ninyo ni Mama. Tama ka, Iha. Gusto ko siyang sorpresahin. Gusto ko yung hindi niya makakalimutan ang muling pagkikita namin. Gusto ko siyang maging masaya. At gusto ko naman sa pagkakataong to, ang masayang pangyayari naman ang hindi niya makakalimutan. Aalisin ko ang masasakit na pangyayaring idinulot ko sa kanya noon, anak. Nginitian niya ito. Siya nga pala, gusto niyang malaman kung paano to yung maman. Iginala niyang paningin sa loob ng kwarto. Hindi maitatangging napakarangya ng pamumuhay ng kanyang ama. Pink-coated paint wall, malalaking bintana na gawa sa mamahaling salamin, queen-size bed kung saan kinauupuan niya ngayon, at 2 wooden side table and 2 lampshades on the top, and wardrobe. Lahat alam niya hindi biro ang halaga. Paano ka nakarating sa ganitong klaseng pamumuhay? Tanong niya na tinapunan to ng tingin. Because of your grandfather. Maikling tugon nito na hinintay ang magiging reaksyon niya. Mabilis ang ginawang paglingon niya dito. Grandfather? Ang alam niya matagal nang patay ang lolo niya. But how? Nagtatakang tanong niya. Sabi ninyo matagal na siyang patay. Umiling ito. It's not true. Tura nito. Galit na galit ako sa kanya ng mga panahong yun. Tinakwil niya ako bilang anak dahil lang nagmahal ako ng anak ng aming kasambahay. And that girl was your mom. I love her kaya pinaglaban ko siya. Ayaw ng lolo mo sa mama mo dahil isa siyang duka. Mababang uri. Walang sinabi kung para sa babaeng gustong ipakasal sa akin ng lolo mo. Pero hindi ko siya sinunod. Umalis ako kasama ng mama mo. Akala ko kaya kong mabuhay ng walang karangyaan. Oo, noong una masaya kami nakapiling ang isa't isa. Kahit walang pera. Lalo na nung dumating ka sa buhay namin, Alison. Nagtrabaho ako bilang construction worker para tustusan ang pangailangan natin. Pero hindi ko kinaya. Ano bang alam ng isang lalaking nagmula sa mayamang pamilya ang magtrabaho sa initan? Ang magbukat ng mga matitigas at mabibigat na bagay. Lalo na nung dumating si Melvin. Lalo akong nahirapan. Nagagalit ako sa sarili ko dahil hindi ko kayo mabigyan ng magandang buhay. At nagagalit ako sa lolo mo dahil tiniis niya ako. Natuto akong uminom ng alak. Hanggang sa makasanayan ko na. Hanggang dumadating na ang oras na nasasaktan ko na ang iyong mama. Natuto na rin akong mambabae. Sumama ako sa babaeng yun para takasan ang hirap ng buhay.
Hanggang may kumatok na lalaki sa pintuan ng apartment na tinitirhan namin ni Carla, na inupahan ng aking ama para hanapin ako. Pinababalik na niya ako dahil may sakit siya. Kailangan niya ako alison para pumalit at mamahalo ng mga negosyo niya. At iyon nga, sumama ako sa lalaking yun at iniwan ko rin si Carla. Hindi siya umimik at patuloy lang na nakikinig dito. Pero hindi siya makapaniwala sa mga sinasalaysay nito. Bumalik ako ng Cebu. At pinatawad ko ang aking ama. At pinatawad rin niya ako. Nang mga panahong yun, binalak ko ng kunin kayo anak. Pero dahil sa dami kong dapat asikasuhin at ayusin sa mga negosyo ni Papa, nawalan ako ng oras at panahon. Sabi ko sa sarili ko tsaka ako magpapakita sa inyo pag settle ng lahat. Gumaling si Papa at nanumbalik ang lakas niya. Hiniling rin niyang makita kayo at humingi ng tawad sa inyo, lalo na sa mama mo. Napaiyak na naman siya. Wala na siguro siyang gagawin habang buhay kundi ang umiyak. Naghahalo ang saya at lungkot na nararamdaman niya. Saya dahil nalaman niyang buhay pa palang kanyang lolo. Lungkot dahil sobra silang nakaranas ng hirap. Gayong sa mayamang pamilya pala nagmula ang kanyang papa. Luha ang initian niya ang kanyang papa. Huwag po kayong mag-alala, Papa. Aayusin natin ang ating pamilya na nasira dahil sa maling panahon at pagkakataon. Anya. Pagkatapos ng madamdaming pag-uusap nila ng kanyang papa, she decides na magpahatid na pauwi. Pero hindi na niya pinababa ng sasakyan ng kanyang papa. Gusto niya maging memorable ang muling pagtatagpo nito at ng mama niya. Kaya may nabuo na siyang plano sa isip. Itataon niya sa mismong araw ng kaarawan nito. 1 week from now, 58th birthday na nito. Siguro yun na ang pinakamagandang regalong matatanggap nito. Kumaway siya sa ama bago pumasok ng gate. At sana wala si Drake dahil ayaw pa niya itong makita. At mukhang dininig naman ng Diyos ang panalangin niya. Walang Drake siyang nakita pagpasok niya ng bahay. Nakarinig siya ng komosyon sa kusina. Marahil ang kanyang mama. Nagpe-prepare na ng hapunan nila. Past 6 na rin ang hapon ayon sa wristwatch niya. Tumuloy siya sa kusina. At hindi nga siya nagkamali. Nakatalikod to at nakaharap sa gas stove kung saan may niluluto to. Nakaupo naman si Melvin sa dining chair habang nakapalumbabang nanunood sa ginagawa ng kanilang mama. Napangiti siya. Matutupad na rin sa wakas ang isa sa mga pangarap niya. Ang mabuong muli ang kanilang pamilya. Excited niya siya sa magiging reaksyon nito pag nakita ang kanyang papa. Lumapit siya dito at niyakap to patalikod. Mama, bati niya. Oh, anak, nakita na ba kayo ni Drake? Kanina ka pa niya hinahanap. Kumalas siya sa pagkakayakap dito. Humarap naman to sa kanya. Sabay punas ng kamay nito sa suot na apron. Hindi pa po, Mama. Maikling sagot niya. Naku, mukhang may hindi kayo pagkakaunawang dalawa. Pag-usapan niyo yan at huwag niyong hayaang tumagal pa. Nag-aalalang sabi nito. Ate, nakita ko kanina si Kuya Pogi. Mukhang galit na galit. Sabat ni Melvin. Napabuntongin na nga siya bago muling nagsalita. Huwag kayong mag-alala. Maayos namin to. Sige po mama, aakyat na ako. Paalam niya. Tumango naman to bilang tugon. Dumiretso na siya sa kanyang silid at pagkatapos mag-shower, humiga na siya sa kanyang kama at pinilit makatulog. Ayaw na muna yung isipin ang tungkol kay Drake dahil gusto niyang mag-focus muna sa nalalapit na kaarawan ng kanyang mama at sa muling pagkikita nito at ng kanyang papa. 1 week later, excited siya sa araw na to dahil birthday ng kanyang mama. And yes, this is the day na pinakihintay niya. 1 linggo na ang nakalipas at 1 linggo na rin hindi nagpapakita sa kanya si Drake. At siguro mas okay na rin yun dahil kahit papano nabawasan ang pag-iisip niya. Pero hindi niya maitatangking sobre niya itong namimiss. Pero sa ngayon, ang iisipin niya ay ang kasiyahan ng kanyang mama. Kailangan maging maganda to. Magandang maganda pag nakita to ng papa niya. And about naman sa kanyang papa, okay ng lugar na pagtatagpuan ng dalawa. Nakaset ang lahat. Kinuha niyang kanyang phone at denial ang number ng kanyang papa. Hello? Sagot ng papa niya sa kabilang linya. Pa, excited ka na ba? Nakangiting tanong niya. O anak, kinakabahan nga ako eh. Anito na animoy teenager. Lalo naman siyang napangiti. Kahit siya, halong kaba at kilig ang nararamdaman. Sige papa, mamaya na lang, may pagdadalhan ako kay mama bago kami pumunta dyan. Sige iha, tura nito.
Pero kahit hindi niya to nakikita, alam niyang nakangiti ito. Okay, Papa. See you later, she said before she ended the line. Saan ba tayong pupuntang bata ka? Panay ang tanong sa kanya ng kanyang mama. Nakasakay na sila sa taxi papuntang mall. Ibibili niya to ng magandang damit gamit ang black credit card ni Drake at bibili siya ng maraming-marami. Kahit man lang sa paglustay ng pera nito makaganti siya. Basta mama, ako nang bahala. Nakangiting tura niya. At ilang minuto pa nasa loob na sila ng mall. Pumasok sila sa isang butik at namili ng mga damit na fit sa mama niya. 4 na dresses ang napili niya. 4 na eleganting dress na alam niyang babagay sa kanyang mama. Pinagsukat niya ito sa fitting room. Dala ang 4 na dress na napili niya. 3 dress ang naisukat ito at ang pang-4 ang mas tumatak sa kanya. Kulay cream yun na medyo malalim ang cleavage line. Simple but elegant. At pagkatapos nila sa mall, dinala naman niya ito sa isang mamahaling salon. Anak, para saan ba tong damit na suot ko? Nakakaya naman at ganito ang ayos ko. Parang napakasosyal naman ito. At kailangan ko pang magpasalon. Nagtatakang tanong nito. Kasi po birthday mo ngayon mama, dapat magandang maganda kayo. Anya, pagandahin niyo pang mama ko ha, yung magandang maganda. Nakangiting sabi niya, sabak lang nag-a-assist sa kanila. No problem, akong bahala. Anito na kumindad pa sa kanya. Anak, hindi naman natin kailangang gawin to. Protesta ng kanyang mama. Wala nang pero-pero mama, go na. Pa-beauty ka na. Nakangiting sabi niya. Wala naman tong nagawa kundi magpaubaya na lang. At habang hinihintay ito, umupo siya sa waiting area at dumampot ang isang bagong magazine para may mapaglibangan. And then biglang nanglaki ang mata niya nang mabuklat ang unang pahina. Nakangiting mukha ni Drake ang bumungad sa kanya. Katabi nito ang babaeng nakita niyang hinalikan nito sa restaurant. Sweet na sweet ang dalawa sa larawan. Nakuha sa isang party. And it brings her heartaches. Binasa niya ang mga capital letter na nakasulat sa pahina. The young CEO of the Montellano Shipping Lines Corporation, Drake Zane Montellano, a young billionaire who had everything, woman's money and wealth. And now, who is the girl beside him? Is she the lucky girl who captured the young billionaire heart? Amelia Tuazon, the supermodel all over the world. Sumakit ang puso niya. Kita niya ang kasiyahan sa mata ni Drake sa larawang yun. Bigla siyang nalungkot. Kahit kailan, hindi niya nakita ang saya sa mga mata nito pag siya ang kasama, kundi galit. At pangiinsulto ang tingin lagi nito sa kanya. Impit siyang napahikbi, pero agad rin niyang kinalma ang sarili. Dapat siyang maging masaya ngayon, hindi ang malungkot. Palihim niyang pinahid ang luha dahil baka makita siya ng kanyang mama. Itinabi na lamang niyang magazine. Makalipas ang 1.5 oras, tapos na ang makeover ng kanyang mama at hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang kanyang mama new look. Maikli ng buhok nito na umabot sa balikat nito. Kinulot-kulot yun ng malalaki. Ahit na kilay at pinalantig na eyelashes. Red lipstick. Bumagay dito ang makeup nito na nagpalabas ng ganda ng kanyang mama. Napangiti siya. Biglang nawala ang isip niya kay Drake. Siguradong magugulat ang kanyang papa pag nakita nito ang kanyang mama. Ang ganda mo mama, grabe. Masayang sabi niya. Talaga anak, mukhang masyado yatang makapalang makeup ko eh. Parang nahihiyang sabi nito. Hindi ma. Ano ka ba? Sobrang ganda mo kaya. Salamat anak. Kiming sagot nito. Nagpasalamat siya sa baklang nag-assist dito. At maya-maya pa, lula na sila ng taxi, patungo kung saan naghihintay na ang kanyang papa at si Melvin. Una niyang sinabi ang lahat kay Melvin at masaya siya sa naging reaksyon nito. Ito na, natatanaw na niya ang muling pagbuo ng kanilang pamilya. Mama, paano kung magkaharap kayo ni Papa? Anong gagawin mo? Tatanggapin mo po ba siyang muli? Tanong niya. Oo naman anak. Mahal na mahal ko ang papa mo. At nauunawaan ko siya kung bakit nagkaganon siya noon. Sana lang bumalik na siya anak. Madamdaming sagot nito. Isang ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Super excited na siya sa magaganap. And then the time comes 7 p.m.
Nang makababa sila ng kanyang mama ng taxi sa address na sinabi sa kanya ng kanyang papa. Sobrang dilim ng paligid, kaya naman nagtatakang tiningnan siya ng kanyang mama at maya-maya pa, biglang nagliwanag ang kapaligiran. Ang lights na nakasabit sa mga puno na napakaganda ng pagkakaayos. Pareho sila ng kanyang mama na namangha. At sabay din silang napatingin nang bumukas ang malaking gate na nasasabitan din ng mga lights. Napangiti siya. Napaka-romantic naman ng kanyang papa. Iginaya niya papasok ng gate ang kanyang mama. Nang makapasok siya, bawat isang hakbang nila nagliliwanag ang kanilang nilalakaran. At alam niya sa mga oras na to, naguguluhan na ang kanyang mama. Naramdaman niya ang pagigpit ng hawak nito sa braso niya. Ano bang nangyayari, Alison? Bakit may mga ganito pa? At anong lugar to? Naguguluhang tanong nito sa kanya. Ma-relax lang. Enjoy niyo lang ang nakikita ninyo. Natatawang sabi niya. Naku anak, parang kinakabahan ako eh. Relax lang mama. Suddenly, hindi lang ang nilalakaran nila ang lumiwanag. Biglang bumukas ang ilaw ng isang napakalaking bahay sa harap nila, o tamang sabihin isang napakalaking mansyon. She blinked her eyes. Napakaganda ng mansyon na nasa harap niya. Kaya naman nakaawang ang labing tumingin siya sa kanyang mama. Nakita niya ang namumuong luha sa mata. Bakit po mama? Nag-aalalang tanong niya. Alam mo ba anak, yung ganyang style ng bahay ang pangarap namin ng papa mong maitayo. Ganyan-ganyan ang ginuhit na bahay ng iyong papa noon. Anito na tuluyan ng napaluha. Oh God, ito na naman siya. Naiiyak na naman. Tumulo na rin ang luha niya sa sinabi niyo ng kanyang mama. Habang tumutulo ang kanilang luha ng kanyang mama, pinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang makarating sila sa malaking main door. Pag-akyat nila sa dalawang baitang ng hagdan, bumukas naman ang pinto kung saan nakatayo ang kanyang papa at si Melvin. Kita niya ang luhang nanulay sa pisngi ng kanyang papa at maging si Melvin na panay ang pahid ng luha. Luhaan ang mukhang tiningnan niya ang kanyang mama na noon hindi makapaniwala sa nakikita. Patuloy sa pagdaloy ang luha niya. Minda, wika ng kanyang papa na pumiyok pa ang tinig. Alejandro? Wika ng mama niya na tuloy ang pagpatak ng luha. Parang naging slow motion ang lahat. Marahang humakbang ang paa ng kanyang mama at gayon din ang kanyang papa hanggang magyakap ang dalawa na puno ng pagmamahal sa isa't isa. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Lumapit sila ni Melvin sa mga to at ikinulong nila ang kanilang mga sarili sa yakap ng isa't isa. Sama-sama sila sa pagdanaw sa isang masayang bukas dahil buo na ang kanilang pamilya, kapiling ang bawat isa. Matapos ang madamdaming tagpo, humantong sila sa isang masayang hapunan sa isang napakagandang dining area ng mansyon. Walang katapos-tapos na hingi ng patawad, iyakan ang naging tagpo nila, pero sa bandang huli, nauwi ang lahat sa isang masayang tawanan. Masayang-masaya siya na hindi niya maipaliwanag. Pero alam niya may kulang. Si Drake. Nalaman din niyang sinadyang ipinatayo ng kanyang papa ang mansyon para sa kanyang mama. At sa nalaman niyang yun, parang napawing lahat ng sama ng loob niya dito. Kumuway siya sa driver ng kanyang papa bago siya pumasok sa gate ng bahay ni Drake. Nagpaiwan na ang kanyang mama at si Melvin sa mansyon, kaya siya na lang ang umuwi. Pagkakyat niya sa pangalawang palapag ng bahay, nadaanan niya ang kwarto ni Drake. Nakaawang ang pinto na halatang hindi na isara ng maayos. At para siyang nanigas nang makarinig ng madaing sa loob ng kwarto nito. Mabibigat ang paang inihakbang niya ang paa palapit sa nakaawang na pinto. At para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa nasaksihan. Si Drake, half naked, habang kahalikan ang babaeng kasama nito sa larawan. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Kailangan niyang ilabas ang sama ng loob na nararamdaman niya, kung hindi sa sabog ng dibdib niya. Maras niyang pinahid ang luha. Mukhang hindi nararamdaman ng mga to ang presensya niya dahil abalang-abala ang mga to sa paghahalikan. Ang kapal ng mukha ng dalawang to. Para dito pa nila yun gawin sa loob ng bahay.
Inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan at huminga ng malalim bago magsalita. Pwede bang isara niyo muna ang pinto bago kayo gumawa ng kalaswaan? Galit na sabi niya. Mukhang nagulat ang dalawa sa kanya. Naghiwalay ang mga to. Galit ang tinging pinukulan sa kanya ni Drake. Lumapit ito sa may pinto. Akala niya may sasabihin to sa kanya, kaya ito lumapit. Pero hindi. Pinagsaran siya nito ng pinto sa kanyang pagmumuka. Ngayon ay nakaharap na lang siya sa nakasaradong pinto. Biniyak. Tinaga ang puso niya. Dinurog at nilagyan pa ng asin. Ganon kasakit ang nararamdaman niya sa mga oras na to. Iyak ng iyak na tinungo niya ang kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang traveling bag at pinaglalagay lahat ng kanyang mga damit. Tama na. Sobrang sakit na. Hindi na niya kaya. Palalayain na niya ang kanyang sarili. Nasa ganung ayos siya nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok si Drake. "Where the hell are you going?" Sabi nito sa kanya. "Bakit tinatanong mo pa? Di ba ito naman yung gusto mo?" Sigaw niya sa pagmumukha nito. "Huwag mo akong sigawan." "Huwag kang sigawan? Ang kapal ng mukha mo, Drake. At nagdala ka pa ng babae dito? Hindi ka na nandiri?" "Ako? Mandidiri? E ikaw? Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo habang kaya ka pang matandang yun? At ngayon, saan ka galing? Sa kanya, ha?" Anito, na mahigpit na hinawakan ng kanyang braso. Nakakainsultong ginitian niya to. Wala na siyang pakialam kung ano pang iisipin nito. "Bitawan mo ko." Anya na hinila ang kanyang braso mula sa pagkakahawak nito. "Anong pinagmamalaki mo? Yung matandang yun? Sige, sumama ka sa kanya. Umalis ka. Pero sisiguraduhin ko sa'yo. Kukunin ko ang anak mo oras na isilang mo siya." Galit na sabi nito. "You are pathetic garbage. Get lost." Sigaw nito sa kanya. Luwa ang taas na siyang tumingin dito. "Yes. In your eyes, I'm garbage. I'm bitch. And you're asshole. And yes, I'll get lost. My patience for you was definitely lost. I hate you so much. For all the hurt that you gave me. For everything you've done to me. I hate you so much." Sigaw niya sa pagmumukha nito. Hindi ito nakahuma sa sinabi niya. Namimilog ang mga mata nitong nakamata sa kanya. Inayos niya ang kanyang mga gamit sa kanyang bag at nang masigurado na niyang ayos ang lahat. Binitbit niya yon at tinungo ang pinto. Pero muli siyang humarap dito, naluhaan ang muka. "Sabihin mo lang sa akin na mahal mo ko, Drake. Hindi ako aalis. Magtitiis ako." Humiling to bago nagsalita. "I don't love you. So get out." Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Okay. Pero bago ko umalis, kailangan ko munang gawin to." Anya sabay lapit dito at binigyan to ng mag-asawang sampal. "Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Pagsisisihan mo ang lahat ng ito, Drake." Anya bago lumabas ng pinto at isinara sa pagmumukha nito. Nasa loob siya ng taxi habang patuloy sa pag-iyak. Papunta na siya sa mansyon ng kanyang papa. Pagod na siyang magtiis. Ito na ang oras para palayain na niya ang kanyang sarili. Napatigil siya sa pag-iyak ng malanghap ang amoy alak na driver. Ngayon lamang niya napagtantong lasing to. Napakabilis pa naman ang kanilang takbo. "Manong, pwede po bang dahan-dahan lang pang pagmamaneho?" Anya sa pagitan ng pagsinghot. "Huwag kang mag-alala, ne. Kaya ko to. Sanay ako." Lasing ang tinig na sagot nito na parang antok na. Binalot ng kaba ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may mangyayaring hindi maganda. At hindi nga siya nagkamali. Maya-maya pa, nagpagewang-gewang na ang taksing sinasakyan niya. Nakahawak siya sa kanyang sinapupunan. Taimtim siyang nagdasal. Hanggang isang sobrang liwanag ang sumilaw sa kanya. Kasunod ang naglalagitikang bakal at pag-umpog ng ulo niya sa matigas na bagay. At kasunod nun, ang tuluyang pagkawala ng kanyang ulirat. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At unang nakita niya ay ang puting kisame. Ikinala niyang paningin. Nakita niya ang nakangiting mukha ng kanyang mama
Papa. Napagtanto niyang nasa loob na siya ng hospital room. Anong nangyari? Naaksidente ka, anak. Bumangga ang taxing sinasakyan mo sa isang SUV. Pero himbalang hindi ka naman sobrang napinsala, anak. Ang mama niya. Agad binundol ng kaba ang kanyang puso at mabilis siyang napahawak sa kanyang sinapupunan. Mukha namang nahulaan ng kanyang mamagulang ang kanyang nasa isip. Kaya naman muling nagsalita ang kanyang papa. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang nasa sinapupunan mo, anak. Pag-isabi noon ng kanyang ama, agad naglaho ang kabang kanyang nararamdaman. Yung driver po, kumusta siya? Umiling to. Hindi siya pinalad, anak. Patay na siya. Sagot ng papa niya. Gusto mo bang tawagan ko si Drake, anak? Ang papa niya. Yes, papa. Pero may ipapakiusap ako sa inyo. And please, sundin niyo na lang yung gusto ko. Mariin niyang sabi. Sige, anak. Ano yun? Chairman, someone wants to speak with you. Wika ng kanyang sekretary sa kabilang linya. And who is he? He asked. His name is Mr. Alejandro Andrada. Napakunod ang kanyang noo. Ngayon lamang niya narinig ang pangalang yun. Nagkibit balikat na lamang siya. Okay, let him in. Anya, and then he ended the call. Hinintay niya ang pagpasok ng lalaking tinutukoy ng kanyang sekretary. At ilang saglit pa, nakarinig siya ng mahihinang katok. Come in, tugon niya. Bumukas ang black wooden door at pumasok ang lalaking hindi niya kailanman makakalimutan ang mukha. Bumangon ang galit sa kanyang dibdib. Hindi ba't kasama na nito si Allison? Bakit kailangan magpunta pa ito at ipakita ang pagmumukha sa kanya? 2 araw na mula nang umalis si Allison sa bahay niya. At ang bawat araw na yun ay torture sa kanya. Gusto niya itong sundan pero hindi niya magawa. Nauunahan siya ng kanyang pride. What are you doing here? Anya na tumayo mula sa pagkakaupo at nilapitan to. Hindi ito umimik. Bagos isang suntok ang pinakawalan nito at tumama iyon sa panga niya. Muntik na siyang matumba sa ginawa nito. Gulat na tinapunan niya to ng tingin. Ganti ko yan para sa ginawa mo sa anak ko. Galit na sabi nito sa kanya. Anak, anong anak ang pinagsasabi nito? Wala itong karapatang saktan siya. What the hell are you talking about? Hindi ka pa ba nasisiyan sa pag-agaw mo sa akin kay Allison? At ngayon, you hit me? How dare you? Naggagaliiting sabi niya dito. What? Alam mo ba yung sinasabi mo, Mr. Montiliano, ha? She's my daughter? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi nito. Hindi siya makakilos sa kanyang kinatatayuan. Tiningnan niya ang mukha nito. Kung nagsasabi ng totoo, pero wala siyang nababakas sa mukha nito na pagsisinungaling. And then ngayon lamang niya na-recognize ang malaking pagkakahawd nito kay Allison. Daig pa niya ang sinipa, sinuntok ng paulit-ulit sa nalaman. Nagyuko siya ng ulo. Sobrang kahihiya ng ginawa niya. Kailangan niyang itama ang pagkakamali niya. Kailangan niyang makausap si Allison para humingi ng tawad sa mga sinabi. Where is she? May inahon niyang sabi. Narinig niya ang malalim nitong buntong hininga. Shh! She's dead. Malungkot ang tinig na sabi nito. Gulantang na tumingin siya dito. Nakaawang din ang bibig niya sa pagkabigla. What? Mahinang wika niya na halos wala nang lumabas na boses sa kanyang lalamunan. She's dead. Nasangkot siya sa isang aksidente 2 days ago. Pagkaalis sa pamamahay mo. And now, my daughter is dead. And it's all because of you. Galit na sigaw nito sa kanya. Oh God, no. No. It's not true. Allison and my child is not dead. They're alive, right? Anya. Namalayan na pala niyang umiiyak na siya. Hindi maaari. Hindi pwedeng mamatay ito at ang magiging anak niya. This is your fault. Kung hindi mo sana siya pinagsalitaan ng masasakit, hindi siya aalis at hindi sila mamamatay ng apo ko. Wala kang konsensya. Damn you! And don't waste your time para dalawin ang bangkay ng anak ko. Dahil sa oras na to,
na i-cremate na ang katawan niya. And one more thing, ayoko nang makita yung mukha mo. Get lost. Mga salitang binitawan nito bago lumabas ng kanyang opisina. Nangangatog ang tuhod niyang napasalampak sa sahig. It can't be happened. Naisabunot niya ang dalawa niyang kamay sa kanyang buhok habang patuloy sa pagdaloy ang kanyang luha. Mahal niya si Allison. Sobra. Una pa lang niya itong makita nung araw na inisnatch nito ang wallet niya at tuhuran siya nito. Mahal na niya ito. Hindi lang niya maamin dahil sa kanyang pride. At kaya siya nagagalit dahil nagsiselo siya. Nagsiselo siya sa mga lalaking lumalapit dito. At ngayon, pati sarili nitong ama pinagsilosan niya. And now, the girl he loves the most is gone together with his child. Dapat pinigilan niya itong umalis. Dapat sinabi niyang mahal niya to. Dapat hindi siya naging tanga. Pero huli ng lahat, wala na siyang magagawa kundi pagsisihan ang ginawa niya buong buhay. At kasama ng pagkamatay ng babaeng kanyang minamahal, ang pagkamatay rin ng kanyang puso.